Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Bago pa lamang ang House Speaker, mga kaibigan, House Speaker Velasco sa pwesto, abay marami na hong nasisili po sa kanya, baka hindi niyo ho alam. At may mga ilang mambabatas na sinasabing lilikha lang daw ho ng napakalaki hong gastos sa kabanho ng bayan dahil sangkaterbang Deputy Speaker ng House of Representatives, mga kaibigan, abay mantakin nyo, umabot sa 28 na Deputy Speaker, di ba? At ayon nga ho sa batikang political analyst na si Mon Casiple, na hindi daw ho kailangan ng napakaraming Deputy Speaker, mga kaibigan, dahil wala naman daw itong nakikitang kumbagay nagagawa. At habang dumarami, mga kaibigan, itong Deputy Speaker, natural, mas malaki ho ang gastos. Di ba? Baka naman ho kaya ho marami ho yan na Professor Ramon Casiple, dahil ho dun sa pagluklok ho sa kanya, bilang Speaker of the House, kumbaga kapalit. Di ba? At malinaw daw ho, mga kaibigan, yung nangyayaring political accommodation na kung saan kailangan bigyan ho ng pwesto yung mga kongresista na naging instrumental, kumbaga sila ho yung naging, sabi nga ho isa ho dun sa sumuporta, di ba? Pag po bilang House Speaker, ito ho si Velasco. Dahil ang 28 ho na Deputy Speaker, mga kaibigan, ito ho yung pinakamataas sa kasaysayan ho ng Kongreso, na meron hong 28 ho na DS, yung Deputy Speaker, mga kaibigan. Di ba? Kabilang ho dyan sa mga bagong DS, itong sina Arnulfo Teves ng Negros Oriental. Parang pamilyar ho sa atin, itong si Congressman Teves, mga kaibigan, ng Negros Oriental. Di ba ito yung naghamon kay Alan Peter Cayetano, nung bago ho siya maalis ho dyan sa Speaker of the House. Baka ito ho yung ex-del ho nun. Bilang suporta ho kay Velasco, kailangan bigyan ho ng pwesto at gawin ho Deputy Speaker. Di ba? Naandyan pa ho si Congressman Rimpi Bondok ng Pampanga. Mula ho dyan sa 4th District ho ng Pampanga, mga kaibigan. Si Congressman Bernadette Herrera D. ng bagong henerasyon. Di ba? Ito yung may mga bagong pwesto na binigyan ho, mga kaibigan, kagaya ho ni Congressman Grace Yu ng Zamboanga del Sur. Ito yung asawa ni Governor Yu ng Zamboanga del Sur, mga kaibigan, nung huling makausap po natin. At naandyan pa ho si Roelio Pacquiao ng Sarangani, yung kapatid ho ni Pambansang Kamao. Naandyan ho si Congressman Abante Jr. ng Manila 6th District, mga kaibigan.
At ito si Valenzuela, Congressman Eric Martinez, di ba? Ilan lang ho yung mga binanggit ho natin na binigyan ho ng pwesto, mga kaibigan, at dyan ho sa Kongreso. Ang Deputy Speaker, mga kaibigan, kumbaga may nakaakibat ho yan na budget na kung di ako nagkakamali, nasa 200 million at yung voting powers ho niyan, di ba? At ang unang paliwanag ho dyan, mga kaibigan, ng political science assistant na si Professor Franco, di ba? Sabi ho ni Professor, hindi ho, habang dumarami ang Deputy Speaker, malaki ho dinadagdag hong gastos, di ba? Halimbawa, kapag ka nagtalaga ka ng Deputy Speaker, magkakaroon ho yan ng opisina, dagdag ho na staff, at saka ho budget, mga kaibigan. Dahil kung pamilyar ho sa inyo, nung last 2017, ito base lang ho sa nakalap po namin datos sa mga kaibigan, mula ho sa tanggapan ng Commission on Audit, doon ho sa nilagay yung 14 na Deputy Speaker, mantaki mo lumabas ho doon sa gastos, 4.89 billion. Sa madaling salita, nasa mahigit hong 5 billion, yun ho yung gastos doon ho sa 14 ho na Deputy Speaker noong 2017. Ilan ba ho ngayon, Karek? Sabay nasa 28. Sa madaling salita, doblehin mo lang yung gastos noong 2017, nasa 4.89 billion. Sa madaling salita, magpuproduce ng 9 billion si Juan de la Cruz para ipampondo dito ho sa Deputy Speaker ho, mga kaibigan, di ba? And tanong ho nung aking barbero kanina bago ho tayo pumasok, sabi niya, kailangan ba, Karex, na maraming Deputy Speaker, di ba? Kapag ka ikaw ay Speaker of the House, isa lang ho ang sabi ho dyan nung ilang political analyst ho, mga kaibigan, pwedeng ito ho yung ganti, ito ho yung kapalit bilang suporta doon ho sa mama sa pagpwesto dyan ho sa Kongreso, mga kaibigan. At kumbaga hindi na ho bago ho yan Di ba't nasilip na ho ni Senador Pambilo Ping Lacson, di ba? Ano ho nakita ho doon ni Ping Lacson? Ang sabi ho ng mama, kung sino daw ho yung kapustahan dyan ho sa Kongreso, yun daw ho yung pinondohan ng malaki doon ho sa bawat distrito, mga kaibigan. Kung yun ho ang punto de vista ng isang senador, Pambilo Ping Lacson, hindi na ho bago ho yan, mga kaibigan. Bakit ka mo? Bakit ba nung panahon ho ni GMA Arroyo, di ba? Nung binigyan ho ng pwesto ho dyan sa Kongreso, mga kaibigan, wala nga hong kaalam-alam ho doon si Congressman Alvarez, di ba? Na meron hong kudita dyan ho sa Kongreso. Nung panahon na natapat ho yung SONA, mga kaibigan, ano ho ang punto de vista ho natin, mga kaibigan, na bakit daw ho kailangan maglagay na napakaraming Deputy Speaker? Samantalang nung last 2017, dun lang ho sa 14 na Deputy Speaker, questionable na ho sa Kongreso, mga kaibigan. Ang depensa lang naman ho dyan ni Lord Alan Velasco, mga kaibigan, isa lang naman ho sasabihin ho niyan di ba? Alang naman hong aminin ho niya na yan ho ay mga sumuporta ho sa kanya. At yan hindi na ho bago ho yan. Kapag ka ho may bago nakapwesto, di ba? Kagaya lang nung sabi ko nga ho sa inyo, nakapwesto ho si dating Pangulo at Speaker of the House GMA Arroyo. Yung pagbigay ho ng pwesto sa mga Deputy Speaker, kailangan talagang sabi nga ho bagyo ka. At napakalakas mo ho sa Kongreso, mga kaibigan. At alam naman ho natin kung sino ho nasa likod yung pagpwesto dyan ho kay Lord Alan Velasco. Bagamat binigyan ho ng term sharing, hatian ho sa Kongreso, yun ho para bang binigyan lang ho ng consideration si Alan Peter Cayetano. Dahil si Alan, siya ho'y naging instrumento sa Davao Group para ipakilala
dito ho sa NCR mga kaibigan, nung panahon na tumatakbo ho si Digong, di ba? Bagamat hindi ho siya pinalad, alam naman ho natin kung paano ginawang makinarya ng Davao Group ho mga kaibigan. At di ba't kalat na nga ho ngayon sa social media yung mga tandem sa pagtatakbo hong presidente mga kaibigan. At sabi nga ho kapag hindi ho natuloy ho talaga yung protest ni BBM, kasi may mga umaasa pa rin ho talaga Alam niyo, yung mga Marcos loyalists, kahit na anong gawin mong pag-atake sa family Marcos, kumbaga nandun pa rin ho yung kanilang suporta. Sa madaling salita, kumbaga loyal pa rin ho sila. At hindi ho nawawala mga kaibigan yung pagiging Marcos loyalist. Rex Kayanong sa Target On Air. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.